Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magsisimula na sa ating Bible study. Susundan ko po yung mensahe nung nakaraan tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon para hindi po tayo madaya ng mga fake news tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. So bago po yon, tayo po ay humingi ng gabay, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating buhay na Diyos. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong biyaya at pagpapala na kami po ay makapag-Bible study sa oras na ito. Gabayan mo po kami ng iyong Holy Spirit. Ikaw po aming maging tagapagturo at anuman po nagawa kong mga pagkakasala, patawarin mo po ako, Lord, linisin sa oras na ito at gabayan at puspusin ng iyong Holy Spirit. Gayon din sa mga makikinig at maging pagpapala ang mensaheng ito sa kanila. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, ng ating Bible study, ay nais ko pong hingan ng isang special number ang ating kapatid. Okay, aawit ngayon. Okay, bigyan po natin ng isang palakpak at purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pagkatapos ng ulan, ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtakda ng simula, katapusan, may tanan na ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi mawawakas. Ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsibol sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y musilak at wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhat ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y ipatawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan ko tapat.
Praise God. Salamat sa awitin na yan, kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. At talagang sabi sa awitin, ang ating Panginoon, ikaw ang aking tapat na kaibigan. Hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ang ating buhay na Diyos. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, ang ating pumpaksa ay paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua. So ito po yung ating karugtong ng ating Bible study, ng mensahe ng Panginoon na ginawa po nating Bible study ngayon, last Sunday message. Purihin ang ating buhay na Diyos. Basahin ko po yung ating teksto, Matthew 24, verse 1 to 3. Purihin ang Panginoon. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Sa verse 3, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang itinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin ang ating Panginoon. So, bakit po ipinaalam ng Panginoong Yeshua sa kanyang mga alagad ang palatandaan ng kanyang pagbabalik? So, bakit po niya pinaalam sa atin yung mga palatandaan? Purihin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Sapagkat nais ng Panginoong Yeshua na maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Nais po ng ating Panginoon na maging handa po tayo sa kanyang pagbabalik. Purihin ang ating Panginoon. Basahin po natin yung Matthew 24, verse 42 to 44. So sabi po ng ating Panginoon sa Matthew 24, verse 42 to 44. Basahin po natin mga kapatid. Okay, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Ayan, no? Sabi ng ating Panginoong Kristo, kaya't maging handa kayo. Ito po'y pagkasabi niya ng mga bagay, ng mga palatandaan bago siya dumating at pagkatapos niya pong sagutin yung katanungan ng kanyang mga alagad. Ano po ba yung katanungan ng kanyang mga alagad? Balikan po natin yung Matthew 24 verse 3. Ayan. Praise. Sabi po sa talatang ito, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Purihin ang ating buhay na Diyos. Ito po ay nakakatuwa dahil nung tinanong po siya ng mga alagad, ang Panginoon po ay nasa bundok ng mga olibo, nakaupo po siya roon, ay meron pong mga aral, mga ebidensya na ang Panginoon, pagbaba niya po dito sa lupa, sa Mother Earth, ay dyan din po sa bundok ng olibo siya bababa. At doon po siya tinanong ng mga alagad. Okay, tingnan lang po natin, tuloy lang po natin. So ano lang po yun? Parang trivia lang, no? So palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito ng katapusan ng mundo? Okay, dalawa po yung katanungan dito ng mga alagad. Kailan po mangyayari ang mga sinabi ninyo? Okay, yun po yung unang tanong. Ano po yung mga sinabi ninyo? Yung sinabi ng ating Panginoon sa verse 2. Okay, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Yun po yung panahon na yon. Yung mga gusali, yung mga building, lalo na po yung templo. Dahil nakita po ng mga alagad, talagang napakaganda ng mga gusali sa templo po. No? Ito po yung sa verse 1. Balikan po natin. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanya ang mga gusali
ng templo. So yung sa templo po, mga gusali ron, napakaganda po, no? At ang particular po sa templo sa Israel, nag-iisa lang po yun. At ito nga po yung sinabi nila sa Panginoon, no? Sinabi ng Panginoon sa kanila. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali niya? Nag-comment ang Panginoon. Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Okay, maguguho po lahat yon. Yung templo na yon, yun yung sinabi ng ating Panginoon, no? Yung mga buildings, mga templo. At ito po yung nangyari noong 70 AD. Okay, around 70 AD. Okay, verse 3, noong si Jesus nasa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, doon din po siya bababa. Nakakatuwa po, no? Kung saan siya tinanong, doon din po siya babalik. Okay, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Okay, ano yung sinabi nilang ng Panginoon? Yung pong pagguho ng templo. Ayan. At ano po yung isang pangkatanungan? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So napakaganda po yung tanong, no? Yung mga palatandaan ng muling pagparito, yung malapit na talagang bumalik ang ating Panginoon at ng katapusan siyempre ng mundo. Okay. Ngayon, yung kailan po ba mangyari mga sinabi nyo, yan ay hindi lilipas ang henerasyong ito na hindi matutupad yung kanyang mga salita. Yun po yun, nangyari na nga po yun. Noong 70 AD, sa henerasyon po ng Israel ng mga alagad, ng mga tao na yan, ay hindi nga po natapos, natupad yung pagguho ng templo. Okay, ngayon, yung mga palatandaan ng muling pagparito ng Panginoon at ng katapusan ng mundo, siyempre, hindi po kasali yung mga henerasyon na yon. Ang kasali lang po dun sa henerasyon na sinabi ng ating Panginoon ay yung pagguho po ng mga templo. Yung po yung unang tanong. Kailan po ba mangyayari ang sinabi ninyo? Ano yung sinabi ng Panginoon? Yung pagguho ng templo. Okay, sabi ng Panginoon ay hindi po lilipas ang henerasyon na ito, ay mangyayari yung kanyang sinabi. Okay, napag-aralan na po natin yung mensahe po ng linggo yon. Okay, ngayon, ano naman po yung mga palatandaan? Medyo nabitin po tayo rito. Yun po yung tatalakay natin. Ano po yung magiging mga palatandaan ng muling pagparito ng ating Panginoon at ng katapusan ng mundo? So ito po yung ating pinag-aaralan ngayon. Ngayon, tuloy po natin bakit pinaalam ng Panginoong Yeshua sa mga alagad yung mga palatandaan kasi nagtanong po yung mga alagad sinagot ng Panginoon. Ngayon, sa isang banda, kaya po sinagot ng ating Panginoon yung detalye ng pagbabalik niya, yung mga palatandaan, ay para ang mga alagad, siyempre napag-aralan po natin mensahe ng Sunday, ay para hindi po madaya tungkol sa mga fake news na lumalabas na malapit nang dumating ang Panginoon. Okay. So, yun po yung ating ikaklaro, mga kapatid. Yung pong kung ano po talaga ang sinasabi ng Biblia. Okay, karugtong po ito noong last Sunday. Okay. Sapagkat nais ng Panginoong Yeshua na maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. So gusto ng Panginoon na maging handa yung mga alagad, yun po yung sinabi niya, at para hindi sila madaya, maging matalino sila. At hindi sila madaya ng mga fake news tungkol sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, suriin po natin yung Matthew 24:42 to 44. Okay, purihin ang ating Panginoon. Okay, basahin ko po sa verse 42, mga kapatid. Okay? Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya sabi sa verse 42, sabi ng Panginoong Yeshua, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Ngayon, pag-aralan na po natin ng linggo, ang nakakaalam lang po ng pagbabalik ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi ang Ama. Okay, nasabi niya po yon. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Mark 13, verse 32. Yun po yung talata na yon. Ano? Napag-check nyo na lang po. Yung mensahe po ng linggo, may kopya naman po yon. Pwede nyo pong panoorin. Nakasave naman po yun sa YouTube at sa FB natin. Purihin ang ating Panginoon. Okay, so gusto ng Panginoon maging handa tayo. Dahil hindi natin alam kung kailan darating. So ang nakakaalam lang po ng pagdating ng Panginoon ayon sa ating Panginoong Yeshua ay ang Diyos Ama. Purihin ang ating Panginoon. Okay. Sa verse 43,
Okay, Matthew 24. Tandaan niyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, ayan, purihin ng Panginoon, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. So meron pong paghahambing na ginawa ang ating Panginoon para malaman po natin paano yung kanyang pagbabalik. Inalin at yung paghahanda natin. Okay. Inalin tulad po niya, mga kapatid, sa magnanakaw sa gabi. Purihin ng Panginoon. Okay. Yung pagdating ng Panginoon ay inihantulad niya sa pagdating ng magnanakaw sa gabi. Okay. Basahin po natin. Ano? Ayan. Muli, tandaan ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Okay, yung talata pong ito, mga kapatid, ay meron pong misconception. Okay, ano po yung misconception at misunderstanding? Yung tungkol po sa pagdating ng Panginoon, like a thief in the night. Okay? Kagaya po ng magnanakaw sa gabi. Okay, ang pagkaintindi po ng marami rito, nakakalungkot, ng marami, ay ang Panginoon, sinasabi daw ng Panginoon, na siya ay darating anumang oras, kagaya ng magnanakaw sa gabi. Okay. Ayan. Kaya sabi kasi, kung alam, tignan natin yung talata na yon. Okay. Kung alam lang, sabi niya, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Okay, sabi nila, kita nyo, kaya ang Panginoon darating anumang oras. Okay, hindi po sinabi ng Panginoon na siya ay darating anumang oras. Kagaya rin po nung magnanakaw, sa gabi lang po nagnanakaw. Hindi po anytime pwedeng magnakaw, di ba? Okay, kasi sa araw po, gising po yung mga tao kaya sa gabi, tulog Kaya kita nyo, mali na po yun. Hindi po anytime. Kasi nga po, yung oras ng pagnakaw po ay sa gabi sa gabi po yun. Hindi po anumang oras. Ayan. So, hindi po yun ang binibigyan pansin ng Panginoon, yung anumang oras siya darating. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, yung tao na may-ari ng bahay, kung alam lang niya kung anong oras darating sa gabi, yung magnanakaw, anong sabi po dyan sa talata na yan, siya ay maghahanda, hindi niya pababayaan pasukin. Kaya ano po ang tinuturo ng ating Panginoon? Hindi po anytime pwedeng darating. Kagaya po sinabi ko, yung magnanakaw, sa gabi po nagnanakaw. Okay, ngayon advance na po kahit sa araw, di ba? Pero yung po yung panahon noon, gabi po talaga nagnanakaw, hindi po anytime. Okay, sa gabi lang po. Okay, tandaan niyo ito po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kung alam ng may-ari ng bahay sa verse 43, okay, kung anong oras sa gabi darating, kita nyo, anong oras sa gabi, hindi po anytime ang sinasabi ng Panginoon. Kasi sa gabi po dumarating yung magnanakaw, hindi po anytime, May oras din po siya ng pagnanakaw. Okay? Sabi niya, kung alam lang ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, verse 43, siya ay maghahanda at di niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Okay, tuloy natin sa verse 44. Okay. So, hindi po yon ang gustong bigyang diin ng Panginoon na anytime darating siya. Hindi po ganon. Kagaya po sa inyo, yung nasabi ko nga po, yung magnanakaw, may oras nga po ng pagdating niyang gabi, hindi anytime Okay. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang gusto niyo pong idiin dito, yung maging handa tayo sa lahat ng oras. Okay? Maging handa tayo kasi, sabi ng Panginoon sa verse 44, kaya lagi kayong maging handa. So ano pong mensahe ng Panginoon dito? Yung tayo po ay maging handa palagi. Purihin ang ating Panginoon. Ayan. Yung tayo po'y maging handa palagi. Okay. Sapagkat darating ang anak ng tao, ano po? Sa anumang oras? Hindi po Sabi ng Panginoon, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na
hindi ninyo nalalaman. O sa English po ito, kung titingnan po natin sa wikang English, okay, sa New King James Version, therefore you also be ready, for the Son of Man, okay, is coming at an hour you do not expect. Okay, so hindi po ibig sabihin ng Panginoon na siya ay darating any moment. Hindi po niya tinuro yon. Kaya niya po sinabi yung pagdating niya kagaya ng magnanakaw, kasi ang gusto niya pong idiin dito, mga kapatid, yung tayo po ay maging handa. Therefore, you also be ready. Kaya lagi kayong maging handa. Bakit po? Kasi ang Panginoon ay darating, ang anak ng tao, sa oras na hindi ninyo nalalaman. Unexpected, not anytime. Okay? So, maliwanag po yan, mga kapatid. Wala pong itinuro si Kristo na siya ay darating any moment. Okay. Ang sabi po niya, unexpected. Sa King James Version, unexpected, hindi inaasahan, at an hour you do not know. Sa oras na hindi ninyo alam. So, hindi nga natin alam unexpected. Okay. Ngayon, bagamat hindi natin alam, nagbigay naman ang Panginoon ng mga palatandaan na malapit na siyang dumating. Pag-uusapan po natin yon. Okay. So, yung po yung unexpected, on the hour that you do not know, sa oras na hindi nyo nalalaman, unexpected, hindi inaasahan. O sabi nga po sa King James, ay unexpected. At an hour you do not expect. Hindi po anumang oras. Okay, not anytime. Hindi niya po sinabi yun. Okay, anong purpose again? Ang layunin ng Panginoon ay, ang gusto niya pong idiin dito, yung maging handa tayo. Hindi po niya dinidiin yung pagdating niya anumang oras. Ang dinidiin po niya ay maging handa tayo. Sapagkat ang anak ng tao, darating siya sa oras na hindi natin nalalaman. O sa English ay unexpected. Okay? So, meron pong katanungan dito, mga kapatid. Okay? Katanungan. Okay. So, ito po yung tanong nila. Okay, yung mga kumokontra, no? Okay. Kung hindi pala darating, di ba mas lalo tayong relax at hindi pa maghahanda dahil malayo pa naman ang kanyang pagdating? So, yun ang sabi po nila, no? Kung hindi pa pala darating, di ba mas lalo tayong relax at hindi pa maghahanda dahil malayo pa naman ang kanyang pagdating. Okay. So, ito pong katanungan nito, hindi po tinuturo ni Kristo yung maging handa po tayo pag malapit lang siyang dumating. At pag alam nating malayo pa, hindi tayo maghahanda. Okay, meron po ritong misconception kung ano po yung ibig sabihin ng paghahanda. Okay. So, ano po ba ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo bilang paghahanda? Tayo po ba'y maghahanda lang ng pagbabalik ni Kristo pag alam nating malapit na? O pag hindi pa, ay relax lang po ba ang buhay Kristiyano natin, mga kapatid? So, hindi po ganon ang tinuturo ng ating Panginoon. Okay, share ko po sa inyo kung paano po yung paghahanda na itinuro ni Kristo. Okay. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging handa ayon kay Kristo? Ayon po sa Panginoong Jesucristo, sa pagbahanda, sa pagbabalik niya. Okay. Matthew 24, verse 45 to 51. Okay. Matthew 24, verse 45 to 51. Okay. Basahin ko po yung paghahanda na to, no? Okay. Verse 45. Matthew 24. Sino ang tapat at matalinong alipin? Okay? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Okay. So, ang tanong po rito ay sino po yung tapat na alipin? Okay. Ang tapat na alipin, ito po yung, ang tapat at matalinong alipin, ito po yung mga lingkod ng ating Panginoon. Tayo pong mga Kristiyano, na pinamahalaanan ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras. Okay, ginuhitan ko po yung sa takdang oras. Ibig kong sabihin, mga kapatid, yung pamamahala na binigay niya doon sa kanyang alipin upang magpakain ng iba pang mga alipin, yun po yung responsibilidad ng example ng ating Panginoon, ay ginagawa po niya sa takdang oras. Hindi po niya ginagawa
pag malapit nang dumating yung kanyang amo, doon lang siya magpapakain ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga iba pang mga alipin. Kasi in charge po ito sa pagpapakain. So hindi po ibig sabihin na pag alam niyang malayo pang dumating ang kanyang amo, hindi niya pakakainin yung mga ibang mga maggugutumin niya at yung budget doon sa pagkain ay kukurakutin niya, kukunin niya, no? At pagka nalaman niya, malapit nang dumating ang Panginoon, doon lang siya magsisipag. At doon lang niya pakakainin yung mga alipin. Hindi po ganon. Ang sinasabi po ng Panginoon, yung tapat at matalinong alipin, habang hindi pa po dumarating ang ating Panginoon, kahit malapit na o matagal pa, ay lagi po niyang pinapakain yung ibang mga alipin sa takdang oras. Alam po yung takdang oras, halimbawa, almusal, tanghalian sa panahon po natin. Ano pang oras ang pagkain nila? Hindi natin alam yung oras ang pagkain nila nung araw. Pero sa ating panahon, kung bibigyan natin, almusal, tanghalian, hapunan, may merienda pa. Yung po yung laging inihanda. Baka po ito ay tip cook, no? O kusinero, yung alipin na ito. Kasi siya po yung nagpapakain sa mga alipin. Yung po yung example niya. So ginagawa po yun sa takdang oras. Ibig sabihin, itong alipin na tapat at matalino, ginagawa po niya yung kanyang tungkulin, whether or not, na darating yung amo niya o hindi pa. So nananatili po siyang tapat hanggang dumating po yung kanyang amo. Datnan siya na nananatiling tapat. So ano po ang sinasabi rito ng ating Panginoon? Okay, pagbalik ng kanyang amo, sigurado naman dadatnan niya itong lingkod niya na tapat at matalino na gumagawa ng kanyang tungkulin kahit matagal pang bumalik ang amo niya. So ibig kong sabihin mga kapatid, tayo pong mga lingkod ng Panginoon, may binigay po sa ating tungkulin ang ating Panginoon. Ginagawa po natin yon whether or not malapit nang dumating ang Panginoon o matagal pa. Kagaya po ng ilang taon na po ba nakakalipas, di ba? 2,000 taon na. So paano po yung mga alipin ng araw, mga lingkod ng Panginoon? Inalin tulad sa mga alipin ng amo. Example po ng Panginoon yan. So sino po yung tapat at matalinong alipin? Sila po, inabot na po ng kamatayan nila, hindi nila nakita ang Panginoon. Ganyan din po tayo, baka abutan din po tayo ng kamatayan, hindi po natin maabutan yung pagdating ng Panginoon sa panahon natin. So ano pong gagawin natin? Magre-relax na rin po tayo. Total, hindi naman darating pa ang Panginoon sa panahon natin. Ganyan din po yung nangyari ng mga alagad ng Panginoon. Within 2,000 years, ano po ba ang ginawa nila? Naging relax po ba sila? Hindi po, mga kapatid. Yung tapat at matalinong alipin, nananatili po sila sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon, kung ano man yung binigay na responsibilidad sa kanila, nananatili po sila sa Panginoon. Whether abutan sila o hindi ng pagbabalik ng Panginoon, wala po sa kanila yon. Yung mga matatalino, ginagawa lang po nila yung kanilang tungkulin, nagiging tapat sila sa Panginoon, whether abutan sila ng pagbabalik o hindi. Okay, malinaw po yon, ha? Okay. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Okay, kung abutan man po tayo ng pagbabalik ng Panginoon, walang problema. Kahit hindi po tayo abutan ng pagbabalik, inabot na po tayo na kunin tayo ng Panginoon. At bumalik na tayo sa piling niya, hindi po tayo inabot. Wala rin pong problema kasi parehas din po ang epekto nun. Ibig sabihin, natapos po natin yung pinagagawa ni Kristo sa atin na paglilingkod. Kung ano man po yun. Kung ikaw ay song leader, Bible study, Bible teacher, preacher, evangelist, pastor, song leader o giver, tither, o tiga-ayos ng church, o ano man ang paglilingkod mo sa Panginoon, o na prayer warrior ka, o ikaw yung ginagamit ng Panginoon sa pagpapagaling, okay? So, kung ano man po yun, tinutuloy mo lang yung responsibilidad mo, tinutuloy mo lang yung paglilingkod mo, at ikaw ay namumuhay sa Panginoon. Ibig sabihin, namumuhay ka kagaya ni Kristo. Namumuhay ka sa kabanalan, sa katwiran, ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa kabunduhan o sa kasalanan. So, yan po yun, tuloy-tuloy lang. Naglilingkod ka, ano man ang sitwasyon, mahirap man ang buhay o hindi, pandemic man o normal, walang pinagkaiba. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod mo. Hindi ka apektado ng mga nangyayari sa paligid mo, yung paglilingkod mo at pamumuhay para sa Panginoon. Hindi ka apektado kung malapit man o malayo pa ang pagbabalik ng Panginoon. The same lang.
ikaw ay masipag, ikaw ay ganun pa rin, naglilingkod, tapat sa Panginoon. Yun po yung paghahanda. Hindi po yun yung pag alam mong malapit, doon ka lang magiging ready at pag malayo pa, magre-relax ka, hindi ka na-attend muna ng church, hindi ka mag-o-offering, hindi ka magta-tithes, hindi ka maglilingkod sa Panginoon, wala kang ministry man lang, kahit ano, hindi ka na mag-i-invite, hindi ka na dadalo sa church. Pag alam mong malapit, doon ka lang maglilingkod. Hindi po ganon yung sinasabi ni Kristo. So, ang sinasabi ni Kristo, yung matalino at tapat na alipin na handa, yung pong sa simula pa lang na tinawag siya, tuloy-tuloy po siyang naglilingkod. Whether or not na malapit na o hindi pa, darating ang Panginoon. Yan po yon. Okay. Ngayon, kaya pumapalad yung alipin na tinapos niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon, whether or not dinatnan siya o hindi, ganun din po ang epekto nun, ay mapalad pa rin po yon. So natapos natin yung buhay dito sa lupa, naglilingkod sa Kanya, kinuha niya na tayo, o kaya naman inabutan tayo ng pagdating niya, ganun din po ang epekto nun, mapalad din po tayo kasi nanatili po tayong tapat na lingkod niya. Okay, ginagawa po natin yung ating paglilingkod sa tamang oras. Okay. Sabi po sa verse 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Okay, pagbalik ng Panginoon, tatanggap po tayo ng gantimpala. Bukod po yung eternal life, meron po tayong mga reward o mga gantimpala sa Panginoon. Bukod po yung buhay na walang hanggan. Kasi eternal life, lahat, gift po yun. Ito, award po to, reward. Okay, gantimpala po ito. Bukod po yun sa gantimpala, iba naman po yung buhay na walang hanggan. Ha? Kasi regalo po yun, biyaya po yun, kaligtasan. Lahat po tayo meron nun. So ito ay hindi po lahat, di ba? So, yan po, yung pong naging tapat, ay dapat po tayo mga mananampalataya. Sino po yung hindi magiging tapat? Siyempre, yung mga unbeliever, no? So, dapat tayo mga mananampalataya, lahat po dapat tayo. Wala po dapat na hindi nananatiling tapat na mga anak ng Diyos. So, bilang mga anak ng Diyos, nananatili po tayong tapat sa Kanya at meron pong gantimpala pagbalik ni Kristo. Okay, sabi naman po niya sa verse 48, ngunit kung masama ang aliping iyon, ano po ba yung tatak ng masamang alipin? Okay, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Okay, so ito po yung sinasabi po natin mga kapatid, na yung mga tao na ito, sabihin nila, ay matagal pa pala babalik Hindi pa pala babalik, matagal pa yan. So, magre-relax muna ako. Okay, hindi ko muna gagawin yung aking paglilingkod sa Panginoon. Pababayaan ko yung aking tungkulin, ministry, at magliliwaliw ako, mamumuhay muna ako sa kamunduhan. Yun po ang disgrasya. Okay? So, ano po ang mangyayari sa mga ganitong tao? Ang pananaw. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at kainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. So, sabi po ng Panginoon, ito pong mga ganito ang pananaw na matagal pa naman babalik ang Panginoon, hindi na po sila maglilingkod sa Panginoon kasi ang pananaw po nila ng paghahanda pag malapit na. Hindi po yon. Ang paghahanda po, yung simulang ikaw ay nakakilala sa Panginoon hanggang bigyan kanya ng responsibilidad, nasa Panginoon ka, naglilingkod ka, namumuhay ka sa Kanya, hanggang dumating siya o hanggang kunin ka niya, yun po yun. Pagiging tapat. Sa lahat ng oras na binigay sa iyo ng Panginoon sa lupang ibabaw na to. Okay, may gantimpala po tayo doon, bukod yung eternal life. Ito naman mga tao na to, na iba po yung isipan nila, dahil alam nila, malayo pa naman pala So, magre-relax muna sila, o sinasabi nila, bata pa naman ako. At pagtanda ko na lang, doon na lang ako mamatay. Doon na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Ngayon, i-enjoy ko muna ang buhay ko, yung kabataan ko, i-enjoy ko muna sa kasalanan, sa inuman, sa kamunduhan. Alam nyo na po yun kung ano yung kamunduhan na yon. Okay, siguro po yung mga bisyo ngayon, mga drugs, sex, mga sugal, inuman, mga trip-trip, o ano man yon, ng mga bagay na kamunduhan. Pag matanda na sila, tsaka lang sila maglilingkod. Hindi po ganun yung paghahanda. Yan po yung mga tinasabi ng Biblia na mga masasamang alipin. Hindi po sila yung mabubuting alipin. Masasamang alipin po sila. Ang katwiran nila, pag matanda na sila, doon na sila maglilingkod, magiging seryoso sa Panginoon, o kaya pag alam nilang may balita na malapit na dumating ang Panginoon, doon lang sila magbabalik loob. Hindi po ganon. Okay? Ang matalino at tapat na lingkod ng ating Panginoon.
So, babalik ang Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Babalik ang Panginoon sa alipin ngayon, sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Okay, parang ano po yan yung kamatayan, mga kapatid. Hindi natin alam kung anong oras yan. So, yung alipin na ito, kala niya, tatanda pa siya, darating ang Panginoon sa oras na hindi niya inaasahan, kukunin yung buhay niya, yari siya. Wala nang pagkakataon. So, ano po ang mangyayari sa alipin na to? Okay, buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos sasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangi siya at mangangalit ang ngipin. So, impyerno po ito, mga kapatid. So, dapat sa ating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga tunay na mga anak ng Diyos, ay hindi po tayo masamang alipin. Tayo po yung mabuting alipin. Datnan man tayo ng pagbabalik ng Panginoon o ng oras na binigay niya sa atin dito, na tayo po'y babalik na sa Panginoon, inabutan tayo ng oras natin dito sa lupa, anuman ang sitwasyon, ay nananatili po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Yun po yung mga na tapat na alipin. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na pagiging handa. Okay. So, hindi ka man datna ng pagdating ng Panginoon, maaring datnan ka ng oras mo na, ganun din po yun. Parang bumalik ang Panginoon sa oras mo. Nananatili kang tapat sa Panginoon. Naintindihan niyo po ba? So, yun po yung pagiging handa at pagiging tapat sa lahat ng oras. So, hindi po yung kung kailan lang malapit ang Panginoon o kaya kung kailan lang matanda ka na at alam mong malapit na rin yung buhay mo, tsaka ka lang maglilingkod sa Panginoon at magiging seryoso. So, hindi po yun ang pagiging handa. Okay. So, sino po ang tapat at matalinong alipin, mga kapatid? Siyang tuloy-tuloy na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua. Purihin ang ating Panginoon. Yan po yan. So, yung nananatiling tapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua, okay, malapit man o hindi pa, walang pinagkaiba, naglilingkod, namumuhay pa rin sa ating Panginoon. Okay, ngayon, para naman po sa kasagutan ng Panginoon, yung mga palatandaan. Ano naman po yung mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Yesus? Actually, kahit malapit na o hindi pa, mga kapatid, wala pong pinagkaiba. Ganun pa rin po tayo, tapat at naglilingkod, namumuhay para sa ating Panginoon. Datnan man niya tayo sa pagbabalik niya o datnan niya tayo sa oras na kukunin niya na tayo, wala pong pinagkaiba yon, mga kapatid. Dahil makikita ng Panginoon na nanatili po tayong tapat naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Okay, kagaya po ni Stephen, di ba? Alam niyo po yon, siya po yung unang martir na namatay para sa Panginoon. Ginawa po niya yung kanyang tungkulin bilang lingkod ng ating Panginoon hanggang kamatayan po yon. Hindi niya po inabutan yung pagbabalik ng Panginoon, pero parang ganun din po ang epekto ay nanatili po siyang tapat hanggang kamatayan. Ganun din po ang epekto nun. May gantimpala pa rin po tayo sa Panginoon. Okay, ngayon, para naman po sa katanungan ng mga alagad, ano po yung mga palatandaan ng malapit nang bumalik ang Panginoon? Okay, ito po yung sinasabi ng Biblia, hindi po mababalik ang Panginoon hanggat di po nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga po, wag po tayong padaya doon sa mga fake news na sinasabi, malapit nang dumating ang Panginoon. Anytime. Wala pong anytime. Okay, any moment. Wala pong gano'n ang ating Panginoon. Ang sinabi lang po ng Biblia ay malapit na. Dahil nakita na natin yung mga palatandaan. Malapit na. Okay? Ngayon, malapit na o hindi pa, walang pinagkaiba. Naglilingkod tayo sa Panginoon, namumuhay tayo sa Panginoon. Ano ang pinagkaiba? Magsisipag lang ba tayo pagka malapit na dumating ang Panginoon, pagka matanda na tayo? Hindi po ganon. Tuloy-tuloy po yun. Simula po nung nakakilala tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy po yung paglilingkod, pamumuhay natin para sa Panginoon. Okay? Hindi po tayo magbabackslide, magre-relax o bibitaw. Purihin ang Panginoon. Okay, ano po yung pangapalatandaan para hindi po tayo madaya ng fake news sa Purihin ang ating Panginoon. Okay. Praise the Lord. Okay, sandali lang po yan. Meron yatang may call? May tumatawag ba? Okay. Oo. Sandali po mga kapatid Praise God. Okay, be-break lang po tayo konti mga kapatid
Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Okay? Paawitin muna natin uli yung ating kapatid. Okay? Praise the Lord. Okay. Sandali lang po muna mga kapatid. At bigyan ko lang po kayo ng isang awitin. Baka hindi po nyo nakita yung awit kanina. Okay? Ay aawit po muna tayo. No? Purihin ang Panginoon. Praise God. Dali lang po. Ikaw ang liwanag pagkatapos ng ulan. Ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtakda ng simula katapusan. May tangan na ngayon na kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi mawawakas. Ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsibol sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y pusilak ang wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang kumuha ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y ipatawad, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan ko tapat. Hindi ka papawi sa luhang pabatang. Nagtatagong ka lang sa likod ng pag-ibig.
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa magandang awitin na yan. Okay. Dumating po kasi yung in-order ko sa Lazada, yung mic. Mas magandang microphone po yun. Ayan, sana yun na po yun. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Okay. So, tuloy po natin. Mabilisan lang po ito. So, ito po yung mga sinabi ng ating Panginoon na kanyang prediction. Pero ito po ay prophecy na po ito ng ating Panginoon. Ano? Prediction o mga katotohanan na mga palatandaan na tiyak na mangyayari na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang kasulatan. Okay? So, unang-una po, yung pagdating ng Antikristo. Okay. Ang Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan, ito po ay diretso, sinabi ng banal na kasulatan, na ang Panginoon ay hindi po darating hanggat hindi po dumarating muna at lumalantad at nakikita natin yung Antichrist na talagang nagsabi siya na siya ang Antichrist. Okay. So, yung nagdeklara na po siya na siya ang Antichrist. Ano? Siya yung 666. Okay. Magdedeklara po siya. Okay. Paano natin malalaman? Okay. Mamaya po, may palatandaan po tayo dyan. Okay. Okay. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 3. Basahin ko po. Ngayon, hinihiling namin sa inyo mga kapatid tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, no? Ay tungkol po sa pagbabalik niya at pagtitipon natin, sabi po niya sa verse 2, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa magitan man ng mga espiritu o sa mga pamamagitan ng salita. So in other words, huwag po tayo mabagabag sa magitan ng mga fake news na lumalabas. Okay. Huwag po tayo mabagabag sa mga fake news na lumalabas. Okay. O sa pamamagitan ng sulat. Yun nga po, yung mga fake news sa panahon natin ngayon, sa YouTube, okay, sa FB, nawaring mula sa amin na para bang pinalalabas na salita ito ng Diyos, na galing to sa Diyos, na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. Na sinasabi po na, darating ang araw ng Panginoon, anytime, any moment, at may takdang, merong petsa pa minsan na binibigay. Okay. Okay, medyo maging maingat po tayo. Bakit po? Okay, sabi sa verse 3, huwag kayong padaya. 2 Thessalonians po to, chapter 2, verse 1 to 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Huwag po tayo magpadaya kanino man sa anumang paraan daw. Ano? Okay, kahit anong panghikayat nila, alam natin ang totoo. Ano po ba? Sapagkat ito'y hindi darating yung pagbabalik ng Panginoon at yung ating gathering, malibang maunang maganap. Okay, maliwanag naman po di ba? Malibang, ito'y hindi darating, malibang maunang maganap. Ano po ba yung unang magaganap muna, mangyayari muna? Ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapamakan. Sino po ba yan? Yan po yung Antichrist, yan po yung 666. Okay, so mauna munang dumating yan, mahayag muna at magpapakilala po talaga. Yung walang kaduda-duda, siya na. Okay, makikita po natin yan. Sabi po ng Biblia magaganap siya yung pagtalikod, mahayag yun. Okay, ngayon, pagka naganap na po yan, yun, malapit na. Okay, malapit na dumating. Nasa pintuan na yan, malapit na yan. Okay, purihin ang Panginoon. So, yun po yung una. Okay, pangalawang palatandaan, mga kapatid, yung pagbabalik ng Israel bilang bansa. Purihin ang Panginoon. Pagbabalik ng Israel bilang bansa. Okay, Ezekiel chapter 37. Ayan, purihin ang Panginoon. Okay, ayan, dumating na po yung aking order Lazada. No? Ito po yung mas gagamitin ko po, mas magandang microphone. Ito po yung partner nito para maganda po yung sound natin. Okay, ko lang po natuklasan to. Sayang yung una pa lang may nag-share kasi sa akin, si Brother David, doon ko lang na-realize, pwede palang pagandahin. So, yun, naka-order po ako. Kaya lang na-late po. Pero sa Sunday, magagamit ko na to. Okay, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ayan, mura lang po yan sa Lazada. Okay, purihin ang ating buhay na Diyos. Ayan. Okay, tuloy po tayo, mga kapatid. Okay, yung pagbabalik ng Israel bilang isang bansa, Ezekiel 37:11 to 12. Okay. Sabi po sa talatang ito, na magkagayoy
sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Mga buto, no? Okay, narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Nawala po kasi ang Israel eh. Tayo'y lubos na nahiwalay. Okay, verse 12. Kaya magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, ito ang prophecy, no? Dahil mawawala po ang Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang iyong mga libingan, aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan, o bayan ko, at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Okay, alam niyo po, noong 70 AD, nawala po ang Israel, nawasak po ang templo nila, nawalan sila ng identity. Nagsabog-sabog po yan, kumalat. Okay. Ngayon, himala po ng Diyos, natupad po ito, yung pagbabalik ng Israel noong 1948, kinilarap po sila ng United Nations, ni-recognize po sila as a Jewish state. Yan po sa tulong po ng Amerika, nagbotohan po yan sa United Nations na ibabalik ang Israel. Sa pangunguna po yan ng Amerika. Okay. Ngayon, nung nagbotohan po, akalain nyo 50-50 mga kapatid ang boto. 50-50. Ngayon, pagka ganon, kalahati, ay yung Secretary General po ata yun, ay hindi po bumoboto. Kung hindi po ako nagkakamali, yung Secretary General ng UN, ay hindi po bumoboto yan pang tiebreaker. At nung oras pong iyon, yung Secretary General, bumoto po siya, at ang ibinoto po niya in favor of Israel. So, isa lamang po lamang na boto. At yung bumoto po na yon ay ang Secretary General po nung panahon na yon, nung 1948, ay si Carlos P. Romulo. Isang Pilipino po. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ayan. Kaya po natupad po ito, mga kapatid, at naging kinilala po ang Israel bilang isang Jewish state at bilang bansa na po ngayon. At kaya malaki po ang pasasalamat sa atin ng bansang Israel. Kung aalyado po tayo ay sa bansang Israel po dapat. Kung sa aking palagay lang at sa kaalyado po ng Israel, siyempre, sino po yung mga kaalyado ng Israel? Ang Amerika. Purihin ng Panginoon. Yan po. Kasi ano po yan yan po ang nagpoprotekta sa Israel. Yan po ay bayan ng Diyos. At ibinalik po yan ng Diyos noong 1948 hanggang ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating buhay na Diyos. Sa palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, yung pangatlo po, mga kapatid, ito po natupad na, itong number 2. Okay, itong number 3, ito po yung pagtatayo muli ng templo sa Jerusalem. Pagtatayo muli ng templo sa Jerusalem. So bago po bumalik ang ating Panginoon, ay kasabay po nito ng Antichrist, ay yung templo po, bago po lumantad actually yung Antichrist, ay yung templo po ng Israel ay tatayo po muna yan. Mauna po itong templo ng Israel na maitayo bago po lumating yung Antichrist. Okay. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 at yung Daniel chapter 9 verse 27 part 1 o part A, yung unang bahagi. Okay. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Ito po yung paglalapastangan, mga kapatid. Ito po yung gagawin ng Antichrist saan? Doon po sa templo ng Diyos, uupo po siya ron. Lalapastanganin po niya. Okay? So, bago po siya lumantad at lapastanganin, talagang aminin na niya na siya yung Antichrist, siya yung 666, mga kapatid. Bago pumalantad sa atin yan, yung templo ng Diyos, i-rebuild po muna. Sa ngayon po, yung templo, wala pa. Hindi pa po natutupad niya. Wasak pa po yan. Ang nandyan po sa lugar na yan, tinayuan po ng templo ng Islam. Okay. Yung templo po ng Islam ang nandyan. Yung the rock, the dome, nandyan po yan.
So, paano po matatayuan? Nandyan po yun. So, hindi natin alam, maaaring mawasak po yan at makontrol po ng Israel yung templo. Kung ano man po yun, mangyayari po talaga yan. Sabi po ni Daniel, chapter 9, verse 27a, at siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo, at sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. Saan po yun? Sa templo po yun. Doon na po siya lalagtad. So, kailangan po ma-rebuild muna yung temple. Okay, so ang balita po, ang Israel, naghahanda na po siya sa pag-rebuild ng kanyang templo dahil kailangan po munang maging bansa ang Israel, maibalik ang Israel, bago po nila i-rebuild. Kasi hindi po ma-rebuild yung templo ng Israel hanggat wala po yung Israel doon. So, nandun na po ang Israel. Pangalawa, yung Jerusalem, kailangan ay maging kanila po yun. Kasi ang Jerusalem po, open po sa lahat yan eh. Okay, parang any nation pwede dyan. Ano? Kaya lang, mangyayari po niyan ay makokontrol po uli ng Israel yan, darating ang panahon, at i-rebuild po nila, at syempre mawawasak po yung templo ng Islam. So, maganda pong panoorin yan. Tingnan po natin paano ang kaganapan yan sa darating na panahon, kung aabutan po natin. So, yan po yung mga palatandaan. Yan, hindi pa po nangyayari yan. Yung pagtatayo muli ng templo sa Jerusalem. Purihin po ang ating Panginoon. Okay. Yung ika-4, ito po ay patuloy pong natutupad to. Natupad na po ito, pero continuous po ito. Okay? So, yung pagdating ng mga bulaang Kristo at reliyon. So, marami na pong mga bulaang Kristo ngayon, bulaang iglesia, bulaang reliyon. So, nakakalito na po. Ito po ay kasama sa propesiya. So, Matthew 24, verse 5, 11, 24, mga palatandaan po ito. So, sabi ng Panginoon, okay, maraming paparito sa pangalan ko at papanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay? So, marami po silang maililigaw. Ayan. Maraming paparit sa pangalan magpapanggap. So, marami pong gumagamit ng pangalan na Kristo. Okay? Alam niyo na po yun. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng reliyon na to. Okay. Pinrophecy na po. At maraming paparit sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Sila raw yung tunay. At marami sila. Talagang maraming naliligaw. Ano? At buong mundo na po yung mga branches nila. At yung mga reliyon nito, patuloy po itong dumarami. Nasa propesiya po ito. Kaya alam natin, natutupad na po yung mga propesiya. Na iba. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. So marami na pong mga fake prophet, ano? Mga magpapanggap at ililigaw. Maaari pong may mga tunay, pero marami po yung mga magpapanggap na peke. Okay, mas marami po yung peke kaysa sa tunay. Yan po yan. So, nakakatakot po mga kapatid. Ano? Yung mga nagpo-prophecy tungkol sa pagdating ng Panginoon, marami na pong nailigaw, marami na pong nagbenta ng ari-arian kasi mangmang po sila. At akala nila darating na ang Panginoon doon sa petsa na sinabi ng propeta na yon, eh fake news po na peke po sila. So, nakakalungkot po, no? Dahil hindi po sila aral sa salita ng Diyos, sinabi na po ng Panginoon, tayo na po ang may diferensya pag nadaya pa po tayo. Okay? So, verse 24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta, ang nakakatakot nito sa huling panahon ay magle-level up po itong mga false religion na to, na lilitaw, kasi continuous po yung paglitaw nito eh. Marami pa pong mga lilitaw ng mga false religion, mga false prophet, false Christ, false Messiah, mga peke po ito. Ito po nakakatakot, no? Magpapakita sila ng mga kamangamangang himala at mga kababalagan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Kahit daw po yung mga hinirang ng Diyos, baka malinlang pa tayo. So tayong po mga hinirang ng Diyos, mga tunay na mananampalataya, mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano at mga anak ng Diyos, hindi po tayo dapat, mga kapatid, hindi po tayo dapat nalilinlang. Okay? Hindi po tayo dapat nadadaya. Dapat po, ay matalino po tayo. Nanandigan po tayo salita ng Diyos. Okay. Kahit na magpakita po sila ng mga himala at kababalagan. Kasi ang pananampalataya natin, hindi naman nakabase sa mga himala. Okay. Nakabase ito sa salita ng Diyos.
Okay, nag-iimala sila pero ang tinuturo naman nila hindi ang tunay na Kristo. Ang tinuturo po nila mga bulaan na kaligtasan ay bulaang Kristo ay madadaya po ang mga tao. So tayo po ay dapat maging matalino mga kapatid. So darating po yan mga bulaang propeta, bulaang Kristo, bulaang reliyon at may mga himala pa po bandang huli yan. So abangan po natin, hindi pa po yan pangapalatandaan pa lang po yan. Okay, pero tuloy-tuloy po yung mga pangyayari niyan. Tuloy-tuloy pong may mga lilitaw yan. Ano? Hindi po one-time event yan. Continuous po yan, mga kapatid. Okay, kahit po nung panahon ng mga alagad, ng mga apostol, may mga antichrist na po na lumabas nung panahon nila. Okay, praise God, mga bulaan. Okay, panglima, pagdating ng gyera, tagutom at sakuna. Ito po, tuloy-tuloy rin po ito. Hindi po one-time event. Tuloy-tuloy rin po ito hanggang yung pinakapatindi ng patindi. Ang pinagkaiba lang, patindi ng patindi ito hanggang sa bago dumating ang Panginoon. Ano? Okay, Matthew 24, 6-7. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Okay, continuous po yung gera, no? Continuous po yan, mga kapatid. Okay? So, World War I, World War Hello, praise God. Ayan, no? Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, na mga... Nawawala po ba? Nawawala. Hello? Ayan. Okay. So, hello, praise. Ayan. Praise God. Nalobat na po mga kapatid. Pasensya na po. Okay. Purihin ang ating Panginoon. Okay. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay. Alright. So, makikita po natin yung mga bali-balita po ng digmaan. Ngayon po, may balita po no, dito sa Southeast Asia, dyan sa Spratly Island, West Philippine Sea, South China Sea. Nandiyan po yung tensyon, ano? Na maaari rin po maging dahilan ng isang gera laban po sa China. Kasama po yan ng China versus America and Asia, no? So kampi-kampi po yan. Ito pong Asian countries ay baka magsama-sama po yan laban kasi ang China po nangangamkam po ng mga teritoryo. Talagang nambubuli po yan. So ang kanya pong taktika ay mambuli at of course economy. No? Kukontrolin niya po sa ekonomiya yung mga bansa at dahil po dito baka po magpadala siya ng mga susuporta po siya ng mga kandidato kasi mapera po yan sa mga eleksyon para po tumakbo yung kaalyado nila. Ganyan po yan mangyayari mga kapatid. So paghandaan po natin yan. At nakalagay naman po sa Bible yan. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Okay. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito yung wakas. So kailangan po mangyari yan, mga digmaan, gera, okay, kagaya ng World War I, World War II, hindi pa po yan. Baka meron pong World War III, maaari pong meron yan. Tuloy-tuloy po kasi yan. Pero hindi pa po yan yung sapagkat maglalaban ang mga bansa at mga kaharian laban sa kaharian, maglalaban-laban po sila, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. So chain reaction na po yan. Siyempre, kasunod po yung mga tagutom, mga lindol sa iba't ibang dako. Okay, kasama na rin po yung mga sakuna. Kagaya ng pandemic na ito, apektado po yung ekonomiya, mga tagutom. Ano? Okay, so buong mundo po yan. So, ito po, hindi pa po ito wakas, itong pandemic. Ito po ay kailangan mangyari. Ngunit, ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. So, itong pandemic na naranasan natin, patikim lang po ito, may mas malala pa po rito darating sa mga darating na panahon.
Pero hindi pa po yan yung wakas. Okay? So, meron pa po nga mga palatandaan yan. Purihin ng Panginoon. Okay. So, continuous lang po yan, yung mga pangyayari na yan na mangyayari. Mga gera, taguto, mga sakuna. Okay? Mga lindol, mga sakuna. Ganyan. Mga pandemic. Ayan. Mga sakit. Okay. Pang-anim, pag-uusig sa mananampalataya. Uusigin po tayo, mga kapatid. Itong pag-uusig, continuous po ito. Okay, kahit nung araw may inuusig na sa mga ibang bansa, meron na pong pinapatay ng mga mananampalataya, kaya lang ito kakaiba po ito. Yung pinakamatindi pong pag-uusig, mga kapatid, yung pong global. Buong mundo, pag-uusig po ng Antichrist. Talagang matindi na po yan. So, ito po yung buong mundo na po yan. Okay? So, pero yung pag-uusig ng mga mananampalataya, continuous pong naranasan ng mga Kristiyano yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tuloy-tuloy po yan hanggang doon sa panahon ng pag-uusig ng Antichrist. Okay. So, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayong lahat, Matthew 24, 9 and 10, dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So, talagang pahirapan po kayo dahil ang dahilan lang po dahil Kristiyano tayo. So, hinuli ka dahil ikaw ay sumasamba kay Kristo. Dahil ikaw ay mananampalataya. Wala na pong ibang dahilan na kaso. At sa panahong yon, kaso po yun. Ibig sabihin, krimen po yun na sumamba kay Kristo. Okay? Purihin ng Panginoon. Kaya po itong nangyaring pandemic na ito, mga kapatid, patikim pa lang po ito. Di ba? Pagka ikaw ay bagong simula po ito sa buong mundo, yung mga nag-lockdown, bawal po mag-gathering, di ba? Kaya pag nag-gathering ka, tinuloy mo pa rin yung normal na ginagawa mo, na sumasamba ka sa Panginoon, pag nahuli ka talaga. May kulong po yun. Pero kung naninindigan ka, kahit na mahuli ka, sumamba ka pa rin sa Panginoon, nasa iyo na po yun. Di ba? Pero pagka nahuli po, talagang huli. Ganyan po, naka-prophecy na po yan. Okay? Nakapopotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Dahil sumunod ka sa Diyos, sumamba ka sa Diyos, hinuli ka, isinakdal ka, pinahirapan ka. Okay? Pero itong propesya na ito, mas matindi ito kasi may kasamang patay. Ngayon po, pag nahuli ka, ngayon medyo maluwag na po, no? Inahayaan na po yung pagtitipon with limited na mga tao. Pero nung kaunahan po talagang bawal. Kaya pag nahuli ka, may kaso, may multa. Pero kulong, ganyan. Pero ito po, sinasabi po ng Matthew 24, ito po mas matindi to kasi papatayin na po tayo nito. At sa nung panahon ng mga alagad, pinapatay na po sila, binubugbog sila. Nararanasan na po nila to. Kaya lang ito, mas matindi to, buong mundo na po ito, gagawa ng Antichrist, talagang papatay na po tayo. Pugot ulo na po to. Pag hindi ka sumamba sa Antichrist at sinamba mo pa rin si Kristo. Okay. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila magtataksil sa isa't isa. So, yung mga hindi po tunay, lalabas po to. So, sinasabi po rito, yung mga tatalikod dito, magpapatatak po yan, ito lalabas po kung sino talaga yung hindi at tunay na Kristiyano na mananampalataya. Okay, kasi ayaw nilang magutom yung pamilya nila, yung mga anak nila, sa tatalikod sila. Okay, magtataksin sila. Okay, mapupuot sila sa isa't isa, magtataksin sila. At mangyari, baka isumbong pa tayo yung mga tunay na mananampalataya, isumbong pa tayo ng mga kasama natin dati. Dahil po sa pangyayaring yan. So nakakalungkot po yan, mga kapatid, no? Na antecedor sa iyo, yung kasama mo sa church. Yan, dahil tatalikod po sila sa panahon po na yan. Okay, sabi po sa Revelation 20, ito po yung pinakamatinding pag-uusig. Revelation 20, verse 4. Okay, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Okay, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan, okay, dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayan, no? Bakit po sila pinugutan ng ulo, in-execute, pinatay? Dahil po sila ay nagte-testimony na sila ay mga anak ng Diyos at nagpapahayag sila ng salita ng Diyos. So, pagdating po ng panahon na ito, bawal po mangaral. Bawal po magpahayag ng salita ng Diyos, bawal mangaral, bawal itaas ang pangalan ng Panginoon. So pag ikaw ay nahuli, nasa simbahan ka, nangangaral ka ng salita ng Panginoong Kristo, itinataas mo, nagpapatotoo ka na si Jesus, ang anak ng Diyos, sa lamang
siya lamang ang tunay na Kristo, siya lamang ang tagapagligtas, siya lamang ang dapat sambahin. Mga kapatid, huli ka pag nahuli. Huli ka talaga, patay ka, pugot ulo. Yan na po ang sintensya, wala na pong multa-multa yan. Okay, pugot ulo na yon, patay. Okay, hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo at kamay. So makita po ninyo, itong mga napatay na ito, ay ang pumatay po rito, yung Antichrist, no? Di ba? Ayan, maliwanag po, hindi sila tumanggap ng tatak. No? Dahil sa Panginoon. So, ang nangyari po, binuhay sila upang maging kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So pagbalik po ni Kristo, bubuhayin po sila po yung bida, kasama po lahat ng mga namatay kay Kristo at yung mga mananatiling buhay, napag-aralan na po natin ng linggo yan, ay kukunin po ng Panginoon. Okay. So, bubuhayin po sila ng Panginoon, makakasama ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon. So, yan po yung first resurrection. Ayan, kasama po sila dyan. Ayan, lahat po ng mga namatay para kay Kristo. Kahit na namatay po tayo, hindi tayo pinugutan, kasama rin po tayo dyan. Lahat po ng mga namatay kay Kristo, babangon muli po yan. Kasama ng mga namatay, na pugutan ng ulo, nung panahon po ng Antichrist. Okay? So, yan po yan. So, darating po muna yan, mga kapatid. Okay? Yung pag-uusig sa mga mananampalataya ng Antichrist. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa Antichrist. Okay, panghuli, pagpapahayag ng ebanghelyo sa mundo. Okay, kakalat muna ang ebanghelyo. Ito pong ebanghelyo na to ay ebanghelyo po ito ng kaharian ng Diyos. Matthew 24:14. At ipapangaral at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. So ano pong gospel ito? Ito po yung gospel of the kingdom. Ito po yung ipapangaral. Hindi po ito basta ebanghelyo lang. Ito pong ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. So dapat po ang ipinapangaral, the gospel of the kingdom of God. Okay? Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Okay? So, ito po pinakatungkulin natin bago dumating ang Panginoon ay maipahayag po natin ang ebanghelyo tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. So sa ating pong pagwakas, sa ating pagbubulay-bulay, manatiling tapat sa Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. So manalangin po tayo, mga kapatid. Salamat po aming Amang Diyos sa langit sa iyong pong mga salita. Pagpalain mo po ito at manatili kaming tapat at hindi po mawalan ng pag-asa sa mga nangyayaring ito sa aming paligid, kundi magtuloy-tuloy lang po kami hanggang sa pagbabalik mo o hanggang sa kami datnan mo na sa oras na kailangan kaming umuwi na sa iyong kaharian, ay nananatili po kaming tapat sa iyo, Panginoon. At dadatnan mo po kaming tapat. Whether sa oras na kami uuwi na o sa oras na kami ay sunduin mo o sa oras na sa iyong pagbabalik. Ano man ang sitwasyon, matagal pa o hindi pa, Panginoon, abutan man namin o hindi, ay nananatili po kaming handa at tapat sa iyo sa aming paglilingkod sa iyo. Dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Sa iyo lamang aming Amang Diyos ang kapurihan sa magitan ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Yesua, na anak ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang ating